Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Boom, 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 boom! At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Laban sila, ang kanilang palaging argumento, si palaging default. We are a bicameral Congress. No, yun ang pagmumulan yan. Sige. Umpisahan mo ka ako, di basagin natin yan. Sa lahat ba ng pagkakataon, bicameral tayo? Yun naman ang tanong eh. Ang mga pinuno ng mga political bloc sa kapulungan ng mga kinatawan ay nakatuon umano sa all amenable to ism the most prohibitive na mga probisyong pang-ekonomiya sa konstitusyon upang maakit ang mas maraming dayuhang direktang pamumuhunan. Ito ang karaniwang iginiit ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. sa mga mamamahayag sa isang panayam noong Miyerkules matapos ang pagpupulong ng mga lider ng partido ng mababang kamara noong Miyerkules upang mag-brainstorm sa pagbabago ng charter, kasunod ng pahayag ni Speaker Martin Romualdez na nais niyang muling buhayin ito sa 2024. Nagkita kami ng mga lider ng partido kanina. Ang kahulugan ng kamara ay ang mga pinuno ng partido ay lahat ay pumapayag sa rebisyon ng konstitusyon, sabi ni Gonzales, isang kinatawan ng Pampanga. Idinagdag niya na ang mga pinuno ng iba't ibang partidong pampulitika ay sumang-ayon na ang mga probisyon sa ekonomiya ay kailangang suriing mabuti. Nag-brainstormang kami tungkol sa bagay na ito kanina. Pero syempre, hindi sa atin manggagaling ang People's Initiative, kundi sa mga tao, aniya ni Gonzales. Binigyang diin ni Gonzales na wala sa mga panukala ng Kamara para sa isang charter change na magtutulak sa pagbabago sa anyo ng gobyerno. Ang aking panukala para sa isa ay napakalinaw. Ito ay mga limitasyon sa termino lamang at ang iba ay nasa mga probisyon sa ekonomiya. Ang mga senador ay hindi maaapektuhan nito, mayroon pa silang 6 na taon. Mas tinitingnan namin ang mga probisyon sa ekonomiya, sabi pa niya. Ginawa ni Gonzales ang pahayag matapos muling idiin ni Romualdez ang kanyang pagpupursige para sa charter change, partikular ang pagpapagaan ng economic restrictions na aniya ay pinaka-prohibitive sa rehiyon. Talagang pinupukpok talaga ni Martin na magkaroon ng cha-cha-cha. Di ba? Parang Alex Kidd, di ba? Yung sinasabi dyan kapag nagkaroon ng cha-cha-cha-cha-cha-cha na yan. May posibilidad na magkaroon kung yung tatakbo sila, no? Sila ang parang magdidesisyon, ganun ba yun? Yung mga magkaroon ng prime minister, parang ganun. Yung mga chismis na ganyan, talagang ginagawa nila ng paraan, no? Para hindi maupo yung ayaw nila. Kasi kapag alam mo kasi na na alam mong talo ka, diba? Tapos gusto mo umupo, parang gustong-gusto ng mga kasama mo maupo ka. Paano naman kami? Kapag iba ang naupo, kapag yung ayaw sa amin ang maupo, malamang ko, get out na kami. Kailangan gawin natin lahat ng paraan. Hanggat malakas ka pa dyan, parang gano'n. Sinabi ni Romualdez na pag-aaralan ng mga mambabatas ang charter change at ang pamamaraan para amyendahan ang konstitusyon sa panahon ng break ng Kongreso mula ika-16 ng Desyembre hanggang ika-21 ng Enero. Sinabi ni Gonzales na hinahangad ng Kamara na matapos ang deliberasyon sa charter change bago ang State of the Nation address sa Hulyo ng susunod na taon. Samantala, sa isang pahayag ni Representative Rodante Marcoleta nagtataka umano siya, bakit isinasantabi ng kanyang mga kasama ang Senado? Bakit din daw hindi ilatag ng maayos kung ano ang mga dapat baguhin? Bakit tila daw may itinatago pa sa ilang mga probisyon na pag-uusapan? Malinaw na may malalim na isyong tinatalakay si Marcoleta, delikado umano ito kung hindi mabubusisi ng maayos. Kaya naman, nangako ito na marami siyang nakahandang katanungan sa usaping ito na hindi niya dapat ilabas sa publiko,
upang hindi umano ito mapaghandaan ng kanyang mga kasama. Kitang-kita na malabnaw ang paksa ng charter change kay Marcoleta, lalo aniya mali ang timing nito dahil may paparating pang botohan sa 2025. Ang mas nakakabahala raw dito ay kung paano gagawin ang botohan sa pag-amyenda ng saligang batas. Alam naman natin na sobrang dami ng mambabatas at wala pa sa kalahati ang bilang ng mga senador, tiyak daw na kahit bumoto lahat ng senador na hindi pabor sa Cha-Cha ay mananalo pa rin ang Congress. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta. Magsisimula ang video pagkatapos ng maiksing intro. Grabe yung pagsulong nila sa Cha-Cha. Kasi kaya sinusulong yan, sa tingin ko, meron talagang hidden agenda. Hindi mo naman kasi isusulong yung isang bagay, no? Kung wala ka talagang gustong mangyari. 'Di ba? Meron kang gustong mangyari. No, merong malalim na dahilan 'yan. Kaya pilit na inilalaban nila 'yan. Administrasyon ay lumulutang itong usapin ang usapin na yan. Yang walang kamatayang pag-aamyenda o pagre-revise ng ating saligang batas. Ayan. Diba? At ngayon nga raw po, by taong ito, 2024, sa pagbalik niyo, by January 22, ay baka ito daw po ang bubungad sa inyo ng mga mainit na issue, Kong. Ano ho kaya ang bago rito? Kasi sabi nga, panahon pa ng FBR, talagang lumutang na ito. Ito kaya, sa 2024 kaya, Kong, magkakaroon na kayo ng katuparan nito? Sa inyo pong palagay? Tanungin muna natin si Nelson. Ikaw muna, Nelson. Avatar ka eh. Oo. Kung ako pong tatanungin, hinog na yan. Kasi nga, sabi nga ng speaker, anong gagawin natin? Ito ang urgent na susunod. Matapos nating maipasa mga urgent bill ng Pangulo, sa tingin niya, ito na yung urgent. Kasi parang yan, pag take off ng aeroplano, nagawa mo na yung naipasin the seatbelt, lahat ng mga preparation. Ito siguro yung may Maharlika Investment Fund na, at meron ng mga economic managers na nakapwesto. Ang sabi ng Pangulo, the best people sa government ay nailagay na. Siguro ito ang kailangan na para mas bumilis. Kasi gumaganda ang ekonomiya, sabi nga doon sa PSA, nabawasan ang poverty incidence, pero ang liit diba? Hindi halos mararamdaman ng taong bayan yan. Kailangan dito, yung mas malakas na puwersa, ayan nga yung pagbabago ng economic provision. Kaso, hindi naman receptive yung Senado eh. So yun yung problema. Nababasa ko naman sa ating mga pahayagan, base sa mga naunang mga pahayag ng Pangulo ng Senado, si Senador Mig Zubiri. Mukhang siya unang mismong ayaw. Mas marami raw sa kanyang mga kasamahan ang medyo malamig ang kanilang pagtanggap. Ganun po? Doon sa initiative ng House of Representatives. Na magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Kapag ganoon ay naharap tayo sa isang medyo mahirap na sitwasyon. Sapagkat alam mo, para maging effective, mas mabilis yung pagbabago ng saligang batas, dapat yung dalawang chambers ng ating magkasundo Kongreso. Talaga, no? Ay, Senado at saka yung Kongreso. At hindi yung nagkakaroon ng pagkakaungusan. Di ba? Yes. Gusto halimbawa ng Kamara na simulan natin ang inisyatibo tungkol dito. Malabnaw naman ang pagtanggap ng kabila. Paano ngayon yan? Di ba? Dapat talaga kung talagang parehong gusto nyo yung mangyayari. Kasi kahit ikaw gustong-gusto mo, tapos yung kabila, ayaw, walang mangyayari, kumbaga hindi magwo-work yan. Patuloy silang magkokontrahan. Parang sa mag-asawa, di ba? Kayo may pupuntahan kayo. Tapos, yung lalaki gustong magpunta sa ganito, yung babae ayaw. Pipilitin niya yung babae pumunta sa ganito, syempre, walang mangyayari, hindi sila masayang aalis. Mas maganda yung pareho nyong gusto. Kaso nga lang, syempre, yung Senado medyo kontra, ayaw, no, wala talaga, no? Kung itutuloy man niya ng Kongreso, kung itutuloy man niya ng Kamara, parang yan, magkakaroon ng balik-taktakan dyan, mga ngongyaw-ngyaw, sigurado. Pag tiningnan mo kasi yung mga
mga naunang mga proposal. Yes. Ang original kasi nito, Jen, makikita mo na kung ako sana kung ako lang, masusunod, tutukuyin ko na kung ano yung mga provision na dapat Baguhin. manggaling doon ang pagbabago. Ipagpauna na kagad. Ipagpauna na, tsaka may pirmahan na siguro doon. Alam mo, pinag-uusapan, economic provisions. O, alin doon sa economic provisions, isa-isahin na natin. Ayun. Halimbawa, article so and so. Anong klaseng section doon sa article? Halimbawa, 3 artikulo lang. Opo. Pinag-uusapan naman dati dito, isang article lang na kinapapalooban lahat yung nakatalatag na economic provision. O, alin dito? O, pagkatapos pirmahan. Kasi kung walang pipirmang gano'n, nag-aalala yung iba, baka mamaya likutin mo naman yung political provision dito. Yun na nga. Ito sa political provision, may naglalayon na gawin nating 24, dagdagan natin ng 20 yung senador. So kung halimbawa 24 sila ngayon, dadagdagan pa ng Pinarami, no? 44. Opo. Baka ayaw nung kabila yun, baka gusto nila Sila lang. Kinakailangan panatilihin natin ang ating bilang. Ganun lang. Hindi po pwedeng tayo kanya yung Magic 24 Walang sino man. Hindi kaya pag nadagdagan sila noon, parang ang gulo-gulo na rin nila noon pag nagkataon. Magbago ng number na ito. Nako. Baba, ganun Yung iba naman, merong pinapangarap na kailangan ang mga senador manggaling sa region. Regional direct, senators. Opo. Kumbaga sa isang taong gustong makadakip ng langaw, Opo. huwag kang gagamit ng vinegar. Hindi siya mahuhuli. Oo. Kailangan gumamit ka nung Pandikit. Pandikit. Yung dumidikit, na katanggap-tanggap naman doon sa langaw. Ayun. Na pagdapo niya, didikit doon. Kasi kung wala kang ilalagay na sweetener, Opo. ang nakikita mo ron puro kamyas, sampalok. hindi lalapit Suka. yung langaw. Oo. Masyadong yun. Lilipad. Hindi ka makakakuha. Yung siguro yung pinaka dapat na strategy. Para sa ganun ay mapapayag mo sila na tangkain na nga natin pero kailangan sama-sama tayo. Tapos may pirmahan na ako. Iba talaga kapag nagsama-sama talaga, yung desisyon talaga na hindi labag sa loob. Mahirap talaga yung papapayagin mo sila ng sapilitan. Ang hirap nun. Sila din mag-aaway bandang huli niyan. Di ba? Baka magkasumbatan pa yan. Yun ang mahirap no? Hindi naman namin gusto yan Kayo lang pilit ng pilit di ba? Di ba mas maganda yung Pero sa tingin nyo ba mga katunay, pabor ba kayo na yung chacha na yan kumbaga ganito yung charter change ba? Mangyari. Di ba? Pabor ba kayo doon? Yun lang talaga. Pwede kaya yun? Kailangan pirmahan talaga na, di ba? Pagkatapos, isasama mo pa yung, paano kapag tayo magbobotoan? Yan ang problema. Separate ba o joint? Isa pa yan, hindi ba nasulba hanggang ngayon? Opo. Hindi na naman nagkakasundo roon. Nako. Nga po. Kinakailangan separate. Kasi kung halimbawa joint, madadilute naman kami. Sa dami naman ninyo. 300 kayo, 24 lang kami. 315 kayo, 24 lang kami. Di kahit na kami bumoto lahat dito, wala rin. kalahati lang ninyong boto ninyo, wala na rin kami. Parang isang tabi kami rito ng ganun-ganun lang. Nako. Di ba? Kayo may gusto na 24 lang kayo, ayaw nyo naman baguhin yung number nyo nakalagay naman sa saligang batas bawat distrito, isang congressman, lumadami ang distrito hanggang sa dumami kami. Kayo naman, wala naman kayong distrito. Yun na nga. Nananataling constant yung number ninyo. 24 Pagkatapos lang. sasabihin ninyo na, di kakainin nyo kami ng buhay. Paano naman kung hindi kayo papayag sa amin? Lulunurin nyo naman kami sa isang timbang tubig, kamo naman. Di ganun din ang argumento namin. Ang galing magsalita ni Marcoleta, no? Grabe. Magaling siyang magpaliwanag, no? Talagang maganda itong maging senador si Marcoleta. Kayo mga katunay, pabor kayo na maging senador si Marcoleta? Di ba? Mariresolve yan ko? Kasi parang bata pa. Para ma-resolve? Opo, yung usapin na yan, yung Para pagboto. ma-resolve? Opo. Huwag na nating i-amend. Yun ang problema. Wala nang away. Wala na. Gusto mo ma-resolve di ba? Ang ibig mo sabihin, wala nang awayan. Huwag na tayo mag-amend, wala nang away. Deadlock Ganon. pala talaga yan. Hindi, pero kasi parang ang dating talagang, ayawan ko lang kung talagang mukhang kailangan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating saligang batas. Ikaw, sa'yo, bakit? Well, yun nga po. Ako Bilang isang matatag na haligi ng media. isang simpleng mamamayan kong
Sinabi nga matatag na haligi ng media, pasimple-simple ka pa rin. Anong take mo? Tapos susunod si Nelson. Ako naman, Kong, dahil nga sa una, nananatili tayong mahirap. Wala namang mawawala sa atin. Kung halimbawa, papasukin na natin yung mga mayayamang negosyante Ang sa ibig ating mo ba bansa. sabihin ang nagpapahirap sa atin ng ating saligang batas? Maaaring yun din po ang dahilan, Kong, sumasagka. Tukuyin mo. Maaring yun ang sumasagka, Kong, sa dapat ay mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Ano nga ang sinasagkaan? Yun hong pagpasok Aling ng bahagi mga... ng saligang batas ang Oo. sumasagka. Naku, hindi ko kasi kabisado yan. yung mga nakapaloob Yun sa saligang batas ko. Oo. Nelson. Sa akin, Kong, Nelson. gaya Ayan. ng nabanggit nyo, no, na may problema tayo pag dalawa yung kapulungan. No? Kasi pag ayaw ng isa, wala magawa yung kabila. So, nagiging stagnant. Di ba? Hindi gumagalaw eh. Kung ako ang tatanungin, tunawin na yung Senado. Tanggalin na. Dapat isa lang. Para mabilis, di ba? Bakit maraming Ang sinasabi ni Nelson, yun ni camera. Parang tanggalin na yung Senado, no? Tapos kamera na lang matitira. Yun na lang. lang. Kasi Isang ngayon, kongreso na lang. bicameral eh. Yes, Opo. opo. Kasi pinipilit nila. Kung yung gumagawa nga tayo ng simpleng batas, Oo. hindi kami naiitsapwera, simpleng batas lamang yun. Di ba? Kasi bicameral tayo. Opo. Yung pa kayang sususugan natin, aanmyendahan natin, o i-revise natin na saligang batas, isang napakalaking gawain, iitsapwera nyo kami. Yan. Kaya nga pinipilit namin yung 3/4 Yes. na manggagaling ay separate voting, hindi joint voting. Opo. Ang sabi ko naman, kasi ang nasa isip mo kasi, gumagawa nga kapag gumagawa tayo ng batas, ang pinaka-function ng Kongreso, legislative. Opo. Paggawa ng batas. Opo. Kaya nga, gusto ko, ang tingnan natin, constituent assembly nga tayo eh. Ayun. So, ibig sabihin, kalimutan mo na congressman ka, kalimutan mo naman na senador ka. We are members of a constituent assembly na ang gawain natin, hindi gagawa ng anumang batas. Mag-aanmyenda tayo, isang special at particular na gawain na walang kinalaman ng legislation. Isang assembly lang. Isang assembly lang. Kaya ang tawag sa atin, member of the Constituent Assembly. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadora at syempre, no? Natunghayan natin si Kong Marcoleta. Malinaw na pinaliwanag niya. Lahat-lahat. Ako na-speechless ako eh. Sa mga ganyang mga usapan. Kasi wala akong masabi. Pero nakikinig tayo eh, no? Ang ganda kasi ng mga ganyan na tayo yung may nalalaman, no? Nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga ano natin. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Dapat maging updated tayo eh. Hindi tayo dapat nagpapahuli diyan. 'Di ba mga katunay? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.